Hello po sa inyo mga kalingap. Welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's vlog, ng una, condolence sa pamilya po ni Tatay Robin. Kuya Nico na pabiyahe pa lang po ngayon na gusto masilayan si Kuya Robin. Kay Ate Pia pakatatag dahil kakatapos lang ng operation. Yan, nalagyan na ng pang suporta sa kanyang kanyang binti. Ata yun. Kanan. Tapos, yun, sa mga anak ni Kuya Robin. Katatag lang kayo. Alam kong hindi kayo papabayaan ni Lord. Kalingap Rab. Yan si Kuya Rab. Si Papa Val. Yan, andyan. Para bumabay sumuporta. Andito lang din kami. So, itong vlog na ito mga kalingap, sakto. Kakatapos lang po namin. Kakauwi lang namin actually. Galing sa hospital. Sakto po kakatapos lang ng operation ni Ate Pia. So, papunta po namin dun. Kami lang pumasok ni Mama Edna. May dala-dala siyang Origin para mas ma-regain yung pinaka fullest extent gaya ni Ate Pia. So, kanina nilalagnat siya. So, normal lang po yun. Tapos nakita ko po ay nakaano po siya. Pain reliever na dextrose. Namin kanina. Groggy siya. Groggy. So, pa din siya. Mahina pa. Parang lang po, nakahiga lang. Tapos medyo mataas yung ulo. Tapos din po, nalaman ko na talagang grabe pala talaga yung impact kay Tatay Robin yung aksidente na yun. Pinsala ng nangyari po kay Tatay Robin. Puruhan pala talaga siya. And kay Ate Pia din po, grabe. Kung niya, yung binti niya. So talagang biyak talaga yung sa may hita. Talaga. Kaya kailangan lagyan ng gabay para makalakad si Ate Pia. So ilang buwan yun, siguro 6 months, isang taon, ganyan, para makalakad ulit. So thank you po sa mga sponsors, ba't po ng tulong. Yan po, Val, may salamat, meron na siyang wheelchair. Ang namin dun ay days ang pinakamatagal bago siya makauwi. Pero ito po ang sabihin ko sa inyo, ito po yung lala ng ng nangyari kay Tatay Robin. Pakita ko po sa inyo x-ray. Ito. So, ayan po mga kalingap. Nakita nyo naman po, bandang kaliwa. So, kaliwa po yun. Nakita nyo pong damage. Diba po dito yun. Talagang, talaga yun. Fractured po talaga yun. Fracture po yun dito. Yan, ito po. Siguro si Tatay Robin, nung nagmamaneho, talaga kasi, baka, tawag ito, bigla talaga, bigla yun. Inatake ng kanyang seizure habang nagde-drive. Then, siguro, di nakabig masyado. Ang nagamit na pangkabig ay kaliwa. Yan, kaliwa. Tapos, pagbangga sa puno, doon, binapuruhan ito. Ito po yung may dun sa x-ray, left. Ito. Yun yung na-imagine ko dun sa x-ray. Yun yung na-imagine ko. Tapos, ito talaga po. Actually, dapat ngayon talaga yun, ngayon yun dudugtong. Kaso nga yun nga po na wala na si Tatay Robin. Isa pa po nun, yung sa binti po, diba? Yung isang x-ray sa binti po yung medyo kalinyada ng tuhod natin. Yun yung putol.
Parang napitpit talaga masyado yung ano niya dun. Imagine ko naman dun, syempre, matik yung sasakyan ni Tatay Robin. So, mahaba ang paa ni Tatay Robin yun. Siguro, sobrang bilis po. Yung paa niya nasa acceleration. Nasa acceleration po. Yun. Doon nadali yung ano, yung paa niya. Bandang kaliwa. At doon nga na po na bali. Diagnosis niya. Nakita ko kanina. Kasi pa-check up niya. Regarding siguro doon, silabasan din doon kasi nga. Dahil nga sa yung nga, nangyari sa kanya ngayong aksidente, doon nagsilabasan yung ibang ano, diagnosis sa kanya. Pero feeling ko po mga kalingap yung diagnosis sa kanya ano, ngayon. Meron pa kasi, meron pa siya din diagnose. Dalawa na yung nasabi ko, di ba po yung dito, yung isa na yun. Tapos yung sa may binti. Yun yung fracture na dalawa. Tapos, yun siguro, ito pong diagnosis na to, yung liver encephalopathy. Ay, dati na to. Kasi nga, dahil alam naman po natin na si Tatay Robin ay, ano po, sa vlog, umiinom ng alak naman. Yung kanyang liver ay, ano po, sabi ito, kumbaga, may ano na siya, nag-fail na mag-function yung kanyang liver dahil nga sa pag-inom siguro ng alak. Pero ano po yung mga kalingap si Tatay Robin, simula nung nag-church sa amin, ay ano talagang wala na. Dito pa nga po yung nagstay si Tatay Robin, ng ilang linggo ata yun. So wala na siya, simula na hindi na siya uminom ng alak. Kaso nga lang ay, yun nga, siguro naisip ko din baka withdrawal. Kasi nga, ano po pag-iinom ni Tatay Robin ng alak ay parang severe na yun, extreme. Kasi hindi ko alam kung nakakailang bote siya sa isang araw. Kung 3 pataas, siguro ano na po yun, malala na po yun. Yung tipong nagiging tubig na yung alak. So yun po yun. Baka naisip ko nga po, baka nga withdrawal. Yung bigla niyang inalis talaga yung alak. Kasi guys, kapag talagang biglaan mo alisin yung ganun, bisyo, pwede din sa iba sa paninigarilyo, pagdodroga, o kaya yan, pag-inom ng alak, mga bisyo. So pag bigla mo siya talagang tinanggal sa katawan, mahirap. Especially kung walang rehab. Yan. So mahirap po yun. Dapat may rehabilitation process para kahit papano yung pag-alis ng bisyo mo, gradual, pakunti-kunti. So, next week or next month, magiging 2 na lang. Kung ang pinaka inom niya ng alak ay 5 boteng beer sa isang araw, dapat next week magiging 4, next week magiging 3, next week magiging 2, hanggang 1 hanggang sa mawala. Ganun po yun na dapat mawala yung ano. Ganun yung pag-alis sa bisyo na talagang ano na talaga sa'yo, nakatanim na sa iyong pamumuhay, talaga hindi mo na matanggal. So, kailangan talaga yun, pakunti-kunti, gradual. So, yun naisip ko, kaya baka siguro inataka siya ng seizure, sabi nga, epilepsy, baka dahil po dun. Kasi nga po, biglaan niyang inalis yung pag-inom ng alak. Pero sinabi ko yun kay Tata Robin, sinabi ko yun sa kanya dati. Kapag na-vlog po kami sa kanya, kapag uminom siya ng alak, huwag niyang biglaan tanggal. Dapat pakunti-kunti. Hindi ako nagkulang kay Tata Robin magpaalala sa kanya regarding dun. And yun nga, dahil nga dun, ikakaroon siya ng seizure siya, di ba? Sabi, habang nagdadrive. Yun, baka nagkaroon siya ng seizure disorder dahil dun sa mga factors na yun na nabanggit natin. Kaya, yun po. Kaya, panalangin lang natin si Tatay Robin, kanyang pamilya, si Ate Pia, yung kanyang mga anak. Yun, mahirap tanggapin pero din pa rin tayo para gumabay sa kanila. Kawawa yung mga anak,
papasukan pati. Siguro June 8, pasukan nila. O yun. Yun po yung ano natin, update po. Yun talaga pinaka naging cause. Bakit talaga si Tatay Robin. Nakita ko pa may mga pinapakita sa aking video ginagawa ni Tatay Robin inside the hospital. Marami siyang mga tawag dito, binibigay ng mga signals na napaka-unusual. So sabi daw po, ganun daw talaga kapag may mga malapit na magpaalam. Tipo, aalis na sa hospital, ganun, parang ayaw na dito. Ganun. Marami pong ganun. Minute ko lang po yung tawag. Pero meron po ganun mga signal na talagang isang hudyat yun na talagang papalam na isang tao. So yun, malungkot po ang vlog na ito. Pero sana po naunawaan niyo po kung ano ba talagang nangyari sa Tatay Robin. So yun po yung nakita kong diagnosis na kanya. Thankful din po tayo kila sa mga tumulong po na Tatay Robin. Yan, sa bill sa hospital kasi sobrang laki talaga. Sobrang laki po ang kanyang bills. And yung siyempre kay Ate Pia rin, malaki din yun. Malaking tulong po yung pagpaabot niyo po ng tulong. Hindi ko po kayo maisa-isa pero alam niyo po kung sino po kayo, mga sponsors. Maraming salamat po. And yun po, sana po pray po natin yung fast recovery ni Ate Pia. Yan. Sana yung 6 months ay mabawasan. Sana maging 3 months, ganun. Para naman may gabay yung mga anak niya sa bahay nila. Patuloy sa sana yung mga anak patuloy sa pag-aaral. Sana hindi maging hadlang yung pagkawala ni Tatay Robin sa current situation nila ngayon. And syempre hindi naman sila papabayaan nila Kuya Val. Kalingap pala. So yun mga kalingap, thank you so much. Thank you so much sa pagsubaybay ng aking vlog. Nag-vlog lang po ako para malaman nila kung ano po yung pinakakos nangyari sa pagkawala ni Tatay Robin. So thank you so much sa mga nagbababotulong and God bless us all po mga kalingap.